Maitanaw mula dito sa Ipo Dam View Deck ang malawak na kagubatan ng Sierra Madre at ang Ipo Dam mismo ang nasa gitna ng luntiang lambak. Kitang-kita dito ang Ipo Dam na napapalibutan ng kagubatan ng Sierra Madre. Ang Bitbit River naman ay makikita rin sa lugar na ito. Malinaw ang tubig at may mga naglalakihang rock formations na nagdadagdag na drama sa tanawin. Alam niyo ba na ang Ipo Dam ay bahagi ng Angat Ipo Lamesa Water System na nagsusupply ng malaking bahagi ng tubig na iniinom ng Metro Manila? Unang itinayo ang Ipo Dam noong 1938 at pinalitan ng mas malaking dam noong 1984. Dahil napakahalaga nito, naging target pa ito noong World War II. Naganap ang Battle of Ipo Dam noong 1945 kung saan nabawi ng mga tropang Pilipino at Amerikano ang dam mula sa mga mananakop upang maibalik ang supply ng tubig sa Manila. Ang Ipo Dam at Bitbit River ay nasa North Sagaray, Bulacan, mga 50 kilometro na sa hilaga ng Maynila. Mga 1.5 hanggang 2 oras ang biyahe depende sa traffic. Mas komportable kung magdadrive kayo mula Maynila, maaari kayong dumaan via Commonwealth, Quirino Highway, diretso papuntang North Sagaray. Alternatibong ruta ay ang NLEX, mag-exit lamang sa Bukawi o Marilao tapos sundan ang highway patungong Santa Maria. Asahan ang mga paahon at liku-likong kalsada pagpasok ng North Sagaray, kaya asahan nyo na napakaganda ng tanawin habang nagdadrive ka, na may kasamang tanaw na ilog at bundok ang madadaanan nyo. Ang parking naman ay usually nasa roadside lang, near ng view deck o river. Basta't isecure lang ang sasakyan at huwag magbabad sa mga no parking zone. Kapag nasa North Sagaray na kayo, madali lang hanapin, magtanong lang sa mga lokal kung saan ang direksyon ng Ipo Dam. Karaniwang dadaanan nyo muna ang Bitbit Bridge at ang ilog bago kayo makarating ng Ipo Dam view deck sa itaas. Kaya pwede nyo unahin ang river or ang view deck, depende sa trip nyo. Pwede kayo mag-sightseeing, mag-picture, lumangoy sa refreshing na tubig. Ang Bitbit River ay napapaligiran ng mga bundok at puno, kaya naman presko at tahimik ang kapaligiran. Malinaw ang tubig at may mga bahagi ito na may batuhan na ginagawang diving spot ng ilan. Pwede kayong mag-rafting o floating, depende kung may dala kayong salbabida. Kahit simpleng lutang-lutang lang sa tubig, solve na ang stress mo. Kung feel nyo mag-explore pa ng konti, pwede kayong mag-short hike sa paligid. May mga trail na papunta sa iba't ibang view site sa lugar. Halimbawa, konting lakad paakyat sa ibang parte ng Burol malapit sa view deck para mas kitang-kita mo ang buong Angat Dam system. Talagang maraming ganap dito sa Ipo Dam at Bitbit River. Mula sa adventure hanggang sa relaxation, all-in-one na biyaheng ito. Sigurado mapupuno ang camera nyo ng magagandang shot at ang puso nyo ng magagandang alaala. Bago tayo tuluyang malula sa ganda ng lugar, tandaan din ang mga ilang tips at paalala para sa safe at enjoyable ang trip natin. Una, planuhin nyo ang oras. Mas maganda umalis ng maaga galing sa Manila para hindi kayo abutan ng matinding traffic at para na rin hindi kasagsagan ng init pagdating sa tanghali. At ang entrance at permits naman ay maghanda kayo ng cash na maliliit na bills para sa mga bayarin. Ang entrance fee sa Ipo Dam View Deck ay napakamura. Sa halagang 5 piso hanggang 10 piso kada tao ay may enjoy nyo na ang makapagandang view. At syempre, huwag nyo kalimutan na safety first. Ingat lagi sa inyong paligid, lalo na sa view deck. May mga bahagi na mataas at mabangin sa gilid. Sa Bitbit River naman, lalo na paglalangoy, tiyakin nyo ang lalim bago tumalon. At siguraduhin magdala ng tamang gear o gamit at siguraduhin natin respetuhin ang kalikasan dahil ito ang pinakamahalaga. Tandaan natin na ang Ipo Dam at ang Bitbit River ay bahagi ng watershed na nagsusupply ng tubig na inumin ng napakaraming tao sa Metro Manila. Kaya panatilihin nating malinis ang lugar. Huwag na huwag tayong mag-iiwan ng basura, magbaon kayo ng sariling garbage bag at siguraduhin maiuwi o maitatapon ng maayos ang lahat ng kalat. So makikita nyo dito yung mga naliligo. Ayan. So pwede kayong mag-rent ng mga cottage dyan sa gilid ng ilog. Usually naghahalaga yung cottage na yon na good for one day na is 300. Yung sa amin, since saglit lang kami, 150 lang yung siningil sa amin, tsaka 2 lang naman kami. So, uwi na tayo. At bago pa tayo maabutan ng dilim, let's go!